OFW na napabalitang namatay sa Jeddah, Saudi Arabia, sumanib ang espiritu. Marami sa atin ang naniniwala na kayang magparamdam ng kaluluwa dahil sa may nais itong gustong sabihin. Madalas na nagpaparamdam ang namatay sa naiwang pamilya dahil sa hindi matanggap ang biglaang pagkamatay. Tulad na lamang nitong atin kabayan na OFW na si Christine Talamera Baudin na taga South Cotabato. Sa mga hindi pa nakakaalam, si Christine Talamera ay isang OFW kasambahay sa Jeddah, Saudi Arabia. Napabalita itong namatay noong August 15 nitong kasalukuyan. Sa salaysay ng amo, nakita daw ito sa loob ng CR bumagsak kaya daw may namuong dugo sa ulo kaya daw ito inoperahan. Pero namatay daw kalaunan. Batay sa death certificate, cardiac arrest due to hypertension ang kinamatay ni Christine na stroke daw ito. At base pa sa ibang record, dinala daw ito sa hospital noong August 8, 2025. Huli itong nakausap ng pamilya noong August 5. Pero noong August 6 at August 7, bigla na lamang itong hindi makontak ng pamilya. Hindi na matawagan at naka-offline na ang cellphone. Kaya't duda ang pamilya na may foul play na nangyayari sa likod ng pagkamatay ni Christine. Hindi sila naging kumbinsido sa naging resulta ng death certificate. Kaya't nanawagan sila noon sa publiko na tulungan silang maipaabot kay Senator Raffy Tulfo ang kanilang problema para maimbestigahan ang pagkamatay ni Christine. September 1 nitong kasalukuyan, dumating ang labay ni Christine sa Pilipinas. Sa pagsusuri ng pamilya sa bangkay, nakita nila na mayroong mga bakas ng mga pasa si Christine. Sa laysay ng kapatid, nakanganga na umano si Christine at may malaking pasa umano ito sa gilid ng mukha na para daw itong hinampas. At may tahirin umano ito sa ulo na halos hinati umano ang ulo ni Christine. Dahil simula umano sa harapan ng ulo hanggang sa likuran ng ulo ang tahi. At may nakita rin umano silang ibang tahi sa gilid ng ulo. At may tahi rin umano ang gilid ng tiyan ni Christine. Giniwa, gid Dre. Halin dres lagi sa likod. Grabe, gid niya. Higit papatas. Aside dire sa hiwa, may ari pa dire sa kilid. Ay, dire banda, oh. May isa pa day katahi. Tapos ning dire niya, dire, oh. Nag-angat ang dire niya, oh. Ang sa bakba niya ba, naggawas ning unto niya, ang ganun. Tapos ang dire niya, grabe ang lagob dire, hasta dire, kay dire. Nakita rin umano nila na parang may bakas ng pagkagapos ang kamay ni Christine. Ang kamot niya. Ang kamot niya, gid. Hindi ko malaan kung gapos siya. At halos hindi na umano nila ito makilala. Hindi ko na makilala ang magulang ko eh. Pero waiting kami sa result sa autopsy. September 2, dinala ng pamilya si Christine sa isang doktor para i-autopsy ang bangkay. Nirequest umano nila ito sa agency. September 3, lumabas ang resulta. Batay sa resulta ng doktor, cardiac arrest due to hypertension daw ang ikinamatay ni Christine. Kapareho sa unang resulta na galing sa Jeddah. Sa paliwanag daw ng doktor, kaya daw mahaba ang tahi sa ulo ni Christine dahil sa tinanggalan daw ito ng iskal para daw makuha ang namuong dugo na nasa pinakalooban ng ulo ni Christine. At kaya daw may tahi ito sa tiyan dahil doon daw inilagay ang iskal ni Christine para daw ma-preserve. At kaya daw may iba pang tahi ito sa ulo dahil sa ginawa daw lahat ng mga doktor sa Jeddah para mabuhay si Christine. So, explanation sa doktor sa amon, na-stroke siya. Ang amo tong nagyupok diri nga daw hindi siya nagpantay. Kaya ang skull niya gitanggal to siya. So pagtanggal sang skull, gitransfer sa may tiyan ang iyang skull para ma-preserve kag mabuhi. So amo to nga may operation siya sa iyang tiyan. Pero ayon dito sa post ng ilang kaanak, pina-autopsy daw si Christine na walang NBI at suko. Binayaran daw di umano ng agency ang doktor na nag-autopsy kay Christine. Naging panatag na sana ang pamilya sa resulta. Pero noong September 4, nagsimulang magparamdam si Christine. Napaniginipan daw ito ng kamag-anak na nanghihingi ng tulong. At sinabing hindi siya na-stroke, kundi sinadya siyang pinatay. Hinampas umano siya ng tubo ng kanyang among babae at anak. Kaya pinasanib ng pamilya ang espiritu ni Christine sa tiyahin at sa kanyang anak na babae.
At dito sinabi na hindi siya na-stroke. Pinatay daw siya, ginulpi, kaya daw siya may mga pasa. At pagkatapos, tinago sa CR at hinampas ang kanyang ulo ng kanyang amo at anak nito gamit ang tubo. At sinadya daw na pinatay ang kanyang cellphone kaya daw hindi siya makontak. Patay siya, kita sa bata. Nakita niya Kay autopsy mo. na ang ginahambal niya, hanggang ginahambal sa isa lang. Ginistorya ko na siya, ante, bulegi ko. Tanawa niyo ang direk ko sa ulo. Luma ang ulo ko. Gilampusan nila, ante. May kabanog din niya, kita Luma pa ka tao. Nuotong Ang bata at ang babae. Murabal sa doktor daw, natural lang daw na pumukay, tinudan niya siya nakaisya. Takot ko gini, lumayara gini. Hindi mo na magbanog kung may isang may ano. Wala ka na atake, high blood mo? Wala daw. Oo, kay pagtawag ko, istorya kita sa 5. Sang hapon, sang pizza 5, natabo ako. Amo to, gin-off nila ang cellphone ko. Amo to, natawa. Pagkatapos, ang nagbakol na sa akon, gindara ako nila sa banyo, kag ilampos pagid ang ulo ko. O wala ako, ma-stroke. Wala. Tanawan ninyo, ang bilog kong alawas, puro lang pasa. Kung napanood mo at napakinggan mo ang video, kabayan, ano ang masasabi mo? Posible kayang dinaya ang resulta ng autopsy para tumigil ang pamilya sa paghahanap ng hustisya? Posible kayang magkakasabuhat ang agency at doktor? Kasi kung iisipin natin, kung na-stroke si Christine, bakit may malaking pasa ito sa gilid ng mukha at sa iba't ibang parte ng kanyang katawan? At bakit siya may bakas ng gapos sa mga kamay? Di kaya baka yung salaysay sa pagpaparamdam ni Christine sa panaginip at sa pagsanib ng kanyang espiritu, ayun talaga yung totoong nangyari sa kanya? Pakikomento ang inyong saloobin at pananaw patungkol sa bagay na ito. Salamat at palagi po kayong mag-ingat kung saan man kayo ngayon.